Nandirito na po ang inyong pinakahihintay, ang comparison ng dalawang bigating underbone motorcycle, ang Suzuki Raider R150 Blade Edition at ang Suzuki Raider R150 Pro. Ngayong araw ay aalamin natin ang pagkakaiba at kung ano yung mga nadagdag at nabago sa dalawang underbone king na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Nasa harap po natin ngayon ang pinakabagong labas na mga Suzuki Raider R150 Blade Edition at ito naman pong isa ay ang Suzuki Raider R150 Pro. Ngayon po ay bibigyan natin ng comparison itong dalawang ito para malaman natin kung ano po yung pagkakapareho at alin po yung binago from the previous version. Pagdating po sa headlight, ang laki ng pagkakaiba, no? Ito pong ating Suzuki Raider R150 na Blade Edition ay nahawig po ito pong kanyang headlight design doon po sa ating previous version. Habang ito naman pong ating Suzuki Raider R150 Pro, no, bago na po ito pong kanyang headlight design. At para po sa mga hindi pa nakakaalam, ito pong muka ng bagong Suzuki Raider R150 Pro ay kinuha po at hinango yung kanyang headlight design sa Gixxer series. Ipapakita ko sa inyo. Ito po yung mga Gixxer series. Ito po yung ating Suzuki Gixxer 155. At nandirito naman po sa harapan, Suzuki V-Strom 250SX po ito. Adventure bike po yan. So kahawig po ng mga semi-big bike yung kanyang headlight design. Kaya mabangis din. Hindi ko alam kung bakit madami ang umaalma. At marami din yung mga naiinis. At marami din naman yung natutuwa. Actually sa personal, okay naman siya para sa akin. Pero pag naka-side view nga lang, makikita natin, flat kasi siya. So mas maporma talaga ito pong ating Suzuki Raider Blade Edition. Pagdating naman po sa kanilang mga headlight, naka full LED na po yan. Naka full LED na rin po ito pong kanyang headlight. Habang naka-bulb type po itong kanyang mga turn signals. Habang itong Blade Edition naman po, naka-bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At ito po ay parehong gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanilang mga suspension. Gumagamit ng single rotor disc brake at mayroon po itong two-pot caliper. At ito pong kanyang cast wheel ay red color, habang ito naman pong kabila ay black color. At ang sukat po ng kanilang mga gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 70/90-17. Ganun din po yung sukat nito pong ating Suzuki Raider R150 Pro. Ngunit ang pagkakaiba po nito pong dalawa, ito pong ating Blade Edition at ito pong ating Pro variant, ay meron na po itong ABS para po rito sa kanyang front braking system. So yun yung isang advantage nito pong ating Suzuki Raider R150 Pro, no? Mayroon na po siyang anti-lock braking system para po sa kanyang safety features. Dumako naman po tayo rito po sa kanilang mga fully digital meter panel display. Ganito po yung display nito pong ating Blade Edition, habang ito naman pong ating Pro variant ay mas malapad po siya. Dahil nga ito po ay mayroon na po siyang Ride Connect, habang ito pong ating Blade Edition ay same po sa previous model, no? So yun po yung additional sa pagkakaiba nila. Dalawa na po yung ating napapansin na ito pong ating Pro variant, marami po silang dinagdag na features. At pangalawa na nga po rito yung Ride Connect, na kung saan kapag dinownload po natin yung Ride Connect na application ay pwede po nating i-connect ito pong ating mga gamit na mobile phones dito po sa motorcycle. At pagdating naman po sa kanilang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selector at horn. Ganun din po ito pong Blade Edition. At pagdating naman po rito sa kabila, nandirito yung kanyang electric starter. Ganun din naman po ito pong ating Pro variant. Pagdating po sa kanilang mga handle grip, black color po ito. Ganon din po yung kanilang mga clutch at front brake lever. At isa pa pala ito sa mga idadagdag natin sa pagkakaiba ng dalawa. Ito po palang ating Blade Edition ay gumagamit po ito ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. With shutter lock key na rin po yan for safety purposes. Habang ito pong ating Pro variant ay naka-smart keyless system na po siya. Kaya kung inyong napapansin, meron po siyang knob dito. Press lang po natin, tas iti-twist natin, ay mag-activate na po ito pong ating motorcycle. O diba, napaka high-tech po nito pong ating Pro variant dahil siksik liglig umaapaw po siya sa features.
Pero ito pong ating Blade Edition ay same po siya sa previous na gumagamit po siya ng mechanical key. At napansin natin na pareho po yung kanilang design. Dito po sa bandang gitna na naka-emboss ito. No? Unlike dun sa previous version na flat po yung mga yan. At napansin ko lang, no, nagkaroon po pala sila ng mga additional front pocket. Same size po yan, itong ating Blade Edition. Buksan natin. Buksan din po natin ito pong ating Pro variant. So same size po sila. Maliit lang po ito pong front pocket na to. So ideal lang po ito kung gusto nyo maglagay po rito ng coins or gloves. Hindi po dyan kasya ang mobile phones. Ngunit ang kagandahan po ng dalawang Underbone King na ito ay meron na po silang USB Type-A port. Ganon din po ito pong ating Blade Edition. So gagamit na lang po kayo rito ng mga USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At isa pa napansin ko rito po sa bagong pairings nito pong dalawang motorsiklo na ito, no? The same din po sila na mayroong additional dito na winglet na kung saan ay for better aerodynamics naman po siya. Nagkaroon po sila pareho ng pins dito sa bandang itaas, nagkaroon ng butas rito sa gitna. At mayroon naman po siyang engine extension cover. Ayan, oh. So ang angas ng kanilang mga dating. At ito pong kanilang mga upuan, same size, same color. Black color po, ito pong kanilang mga seat cover. Itim po ang kulay. Ito pong kanilang mga integrated na die-cast na grab bar. Buksan naman po natin ito pong kanilang mga upuan. Dahil dito po located, ito pong kanilang mga fuel tank. At itong dalawang motorsiklo po pala na ito ay mayroong fuel tank capacity na 4 liters. At parehas lang din po sila na kumukonsumo ng 45 km per liter. At ang nagustuhan ko lang po rito po sa Rider Series, ito pong kanilang mga battery compartment ay located po pala rito sa bandang itaas. Kaya po pala pagdating ng rainy season, no, kahit baha, ay sinusulong nila ito. Kasi nga hindi naman po hinaabot ng tubig ulan or baha. Kasi nga sobrang taas na po nito pong kanyang mga battery compartment. Kaya para sa akin, plus points yan. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. At pareho po ito na mayroong assist and sleeper clutch. At ito pong kanilang mga pillion step para sa ating rider at back rider ay chrome color po ito. Alloy po yung mga yan. At die-cast na po ito pong kanyang brace. At ito pong kanilang mga side stand at center stand ay tubular metal po yan. At tubular din po ito pong kanilang ginagamit na mga swing arm. At mayroon po itong chain protector. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber or mono shock absorber para po rito sa kanilang rear suspension. So the same lang din po sila ng mga designs. Ngayon, ang tinitignan natin dito ay yung pagkakaiba nitong dalawa. Dumako naman po tayo rito po sa likuran. Ito pong kanyang tail light. Ayan, mapapansin natin, no? Kung doon natin i-compare sa previous version, malaki yung pagkakaiba. Although yung design is the same lang, pero ang napapansin natin dito ay wala na po yung turn signals dito po sa kanyang tail light. Sineparate na po nila. Ayan, the same lang din po dito sa Blade Edition at dito po sa Pro variant. Nakalabas na po ito pong kanyang mga turn signals. Dahil nga ito po ay kanilang ipinartner dito po sa harapan. Para bumagay, di ba? Kasi nga ang lalaki itong kanyang mga turn signal sa harap. Ganon din po rito sa Blade Edition. Kaya siguro talagang nilabas din nila ito pong mga turn signals dito sa likod para bumagay. Rito po sa new body design nito pong bagong Suzuki Rider 2025 series. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang braking system. Ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper. Ganon din po, ito pong ating Blade Edition. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po pala ay mayroong sukat na 80 by 90-17. The same lang din po sila ng sukat ng gulong rito po sa Blade Edition. At ito pong kanilang mga pipe ay black color po. Ito pong kanyang body. Habang gray color naman po, ito pong kanyang head protection guard at tip. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito pong kanyang foot brake ay black color naman po ito na metal.
At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 147 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 13.5 kW at 10,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. At ang presyo po ng pinakabagong Suzuki Raider R150 Blade Edition ay nagkakahalaga po ito ng 130,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 9,000 pesos. At meron naman po itong monthly installment na 6,632 pesos sa loob ng 3 taon. Habang ang Suzuki Raider R150 Pro po ay nagkakahalaga po ito ng 146,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 10,000 pesos. At meron po itong monthly installment na 7,424 pesos sa loob ng 3 taon.